Pangkaraniwan, mga eskwelahang ipinangalan sa ating mga bayani o mga prominenteng tao sa lipunan o sa ating kasaysayan. Pero ba't ganon? May mga kakaiba at kwela. Kabilin-bilinan ng lola, huwag uminom ng serbesa. Lalo na kung ikay nag-aaral pa. Pero sa eskwelahang ito sa barangay Inarawan sa Antipolo City, lalakas daw ang tama o amats mo kapag iyong nabasa ang kanilang karatula. Inuman Elementary School, makapag-enroll nga. Ang pangalan kasi ng kanilang eskwelahan, Inuman Elementary School. Isa sa mga teacher sa Inuman Elementary School, si Eliza, na madalas daw ngayong susuray-suray. Hindi dahil sa espiritu ng alak, kundi dahil sa pagod at stress bilang paghahanda sa pagbabalik sa face-to-face classes. Uy, nagtatagayan ata kayo dyan. Lasing ata yung mga tao dyan, pati teachers, lasing. One time, may bisita kami dito. May nag-message sa kanya kung nasa saan siya. And sabi niya, nandito ako sa Inuman. And then yung sumagot sa kanya, ang sabi ay, wow, sana all ang mga estudyante natin ay hindi naman manginginom. Natatawa na lang din kami ang aming paaralan. Top 3 siya sa performing school ng Calabarzon. Ang lugar kasi na kinatitirikan ng kanilang eskwelahan, inuman daw talaga. Pero ng mga baka at kalabaw. Init, tubig. Meron kasi ritong bukal kung saan kumukuha ng tubig ang mga residente. Pag summer, dami rito umakyat. Naglalaba, kumukuha ng tubig. Drink your water, baby. Sa katabi namang barangay ng San Jose, ang isa pang campus na pride naman daw ng kanilang bayan. Mga best, sit-in tayo sa Kabading Elementary School. Madalas kasi siya na-associate sa mga bading. Hindi naman ako na-offend kasi gano'n naman talaga ako. Isa sa mga alumni rito, ang magbabarkadang Bujay, Nono at James na mga proud beshi. Naging close po kami tatlo since grade 5 student. Katabi lang po yung room namin. Mula sa kanilang mga bahay, nirarampa, nilalakad lang daw nila ang pagpasok noon sa eskwela. Break time, nag-Chinese garter po kami dito. Ang tatlo, suki rin daw noon sa kanilang extracurricular activities. Nagamit po namin yung pagiging Becky po namin sa magandang paraan. Hindi naman basihan ng kasarihan para mag-perform po yung eskwelahan. Gayunman, paglilinaw ng kanilang school principal, ang pangalan ng kanilang eskwelahan, wala raw kinalaman sa kasarian. Isinunod pala kasi ito sa apelyido ng mga naunang nanirahan sa kanilang sityo. Pinangalan na talaga sa Kabading ko sa ulo ko. Naging sityo Kabading to 1983. Ang talagang totoo po yung Kabading. Pa! Ganern! Isang linggo bago ang pagbubukas ng klase, ang mga teacher, kita-kits na rin sa eskwelahang ito sa San Jose City sa Nueva Ecija para sa kanilang Brigada Eskwela. Tamang-tama rin sa pangalan ng kanilang eskwelahan, ang Kita-Kita Elementary School. Ang Kita-Kita ay ang tawag sa kalipunan ng mga uri ng punong kahoy sa kagubatan. Ang lugar na ito ay isa ring malawak na kapatagan na may mga burol na naging pinanggagalingan ng pangkabuhayan at kita ng mga mamamayan. Isa sa mga excited nang pumasok, si Ma'am Joanne, na ang inspirasyon daw sa pagtuturo walang iba kundi ang kanyang mister mismo. 2006, nung ikinasal kami, talagang sa kanya umikot yung mundo ko. Hanggang sa si Ma'am Joanne, niloko raw nito. Kay rami ko nang naririnig, kay raming gumugulo sa aking isip. Sabing nila ikaw raw ay may ibang mahal. Sabi rin nila na tayo'y hindi magtatagal. Gayunman, dahil sa sobra raw niyang pagmamahal sa kanya, pinili niyang magbulag-bulagan. Ayoko nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Hayaan nang maging manhid itong isipan. Kahit na ipikit ko yung mata ko, hindi ako makatulog. Ang laki-laki ng question mark. Anong dahilan? Kasi ang sinabi lang po niya, hindi daw niya ako natutunang mahalin.
Kasi mahal ko po yung mister ko. Gusto ko makita niya, maramdaman niya na malawak po yung pangunawa ko. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Ang hindi alam ni Ma'am Joanne, sa araw na ito, may makikipagkita sa kanya. Walang iba kundi ang aktor na gumanap sa pelikulang kapangalan ng kanilang eskwelahan. Anak ko po, baka po iba mahawakan ko. Ay! Amoy mais po yung kamay ko. Sino po? Hindi po masyado. Hala! Ay, may bigote. Ay! Hay! Ay! Bulag ka ba? Present si Empoy Marquez. Gusto ko yung amoy mais yung kamay niya. Kasi po kumain kami ng mais at naghugas lang kami doon. Nice to meet you po. Masaya po, unexpected po. Saan po kayo galing? Sa CR, kakigising ko lang. Masasabi kong okay ako. Pero may time na, syempre po, nalulungkot ako. Huwag mong dibdibin masyado yung mga nangyari sa'yo. Hindi doon natatapos ang laban mo sa buhay, okay? Yes. Kaya kailangan natin magpatuloy sa mga anak niyo po. Miss Joanne, ready ka na bang umibig muli? Parang hindi pa. Pero hindi ko isinasara yung puso ko. Tatanggapin naman namin ng maluwag kung may darating talaga. So kung wala po, siguro babalik siya. Para pasayahin si Joanne, si Empoy, idinate na lang si Ma'am. Ayoko nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Hayaan nang maging manhid itong isipan. Di na inalam ang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan. Sa huli, ang biggest lesson na natutunan ngayon ni Ma'am Joanne, Life must go on. Kung ikukulong natin yung sarili natin sa problema na darating sa atin, walang mangyayari. cheers mga kids! Bukas, balik na kayo sa F2F o face-to-face classes. Pero ingat pa rin ha, and make your mama and papa proud sa muli nating pagkikita-kita sa eskwela. Hayaan nang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.